situation, bago yung system na pumasok, hirap kami. Hirap kami mag-planning, mag-identify ng mga programs kasi after OPT, Operation Timbang, ma-receive namin yung final output 1 month after. Parang kung may na-identify na Ma'am Sam, it's late na talaga para mabigyan ng intervention. Yung dati po, ginagamit namin, medyo mahirap kasi nagkakanta kami. Magra-ride muna kami doon sa paper namin, kung ilan yung height ng bata during sa OPT. Tapos pag after na matapos na namin yung pag-conduct sa OPT, doon na po namin i-enter na naman po namin sa system. So medyo ang time consume is mahaba. So hindi talaga na namin ma-identify kaagad kung sino yung mga malnourished at kung ano po yung mga intervention na namin na dapat gawin. Nagsusulat pa rin sa papel, naglilista, tinatala ito ng ating mga community volunteers. And that alone, no, ine-expose natin yung ating mga data to numerous errors. When it comes to data gathering, given the new technology now, it is better na meron talaga tayong application or system wherein hindi na kailangan isulat, no? It can be automatically encoded na into a system that can automatically process the information and give you more real-time analysis. Kasi hindi na po kami nagsusulat, hindi po tulad dati nagsusulat pa kami. Then entry na lang po kami ng entry kasi meron na siyang record. Diretso na po siya sa HNI is madaling ma-identify yung bata kung malnourished. Kasi pag in-entry mo sa data, malalaman mo agad yung result. Mahalaga na mabilis ang interventions sa isang bata kasi para maagapan agad. Like yung nakita namin dun sa dato kasi ang liit niya. So nung nalaman agad namin na malnourished yung bata, severely underweight na yun. Tapos nung may dalakad-dalakang RUTF yun nung pinatry namin, kumain naman yung bata, di agad na agapan or nabigyan ng mga after 2 weeks, medyo nag-improve yung weight niya, yung timbang. Kahit ilang guhit lang pero at least may improvement. Having quality, accurate, and on-time data is critical. Having this data on hand can really help our planners, our implementers, and our local chief executive plan better. So we know what's more appropriate to our community. It will really gives us idea on the overall health and nutrition status of our localities. Gusto kong gumanda yung buhay ng mga kababayan ko. Kung puro sila masakitin, kung mga unhealthy sila, how can they work para magtanim or mangisda or mag-aral? I could have chosen other sectors, pero hindi. Para sa akin, if you really love your people, uunahin mo yung tingin mo, yung mas makakatulong para mas gumanda ang buhay nila.